Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Richelle Ann Handugan, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. At ang ating paksang tatalakayin ay ang Filipino bilang aralin. Sa araling ito, ipapaliwanag ko kung ano ang Filipino bilang isang aralin. At sa aralin ding ito, masasagot ang mga katanungan kung bakit iilan lamang ang pumipili ng Filipino at ano-ano ang nakakaapekto sa kanilang pagpili at ano ang gampanin ng isang guro para sa asignaturang Filipino at ano ang mga kakayahang dapat taglayin ng isang guro sa pagtuturo ng Filipino at ano ang nililinang sa araling ito. Ngayon ay ating aalamin kung bakit nga ba nalulungkot ang mga guro sa Filipino. Bakit kaya iilan lang ang nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa panitikan? O iilan lamang ang mga batang nagkakaroon ng interes sa asignaturang ito? Bakit nga ba? Ang unang dahilan ay nakakaantok raw ang guro sa Filipino at nakakabagot ang mga aralin dito. Kapag tinanong ang estudyante kung ano ang pinakapaborito nilang asignatura, madalas ayaw o iilan lamang ang pumipili ng Filipino bilang pinakapaborito nilang asignatura. Ang isa pa ay may mga English zone na mga paaralan. Dahil sa mga pampribadong paaralan, mas nahihirapan ang mga mag-aaral sa Filipino dahilan nga na ito ang kanilang mga nakasanayan na. At kadalasan naman ay hindi pamilyar ang mga bata sa medium o may mga salitang halos napakalalim na, kung kaya hindi nila ito naiintindihan. Bilang isang guro sa elementarya, ay may espesyal na kakayahang dapat taglayin sa pagtuturo sa mga nasa murang edad pa lamang. Ito magiging matibay na pundasyon ng mga mag-aaral sa kaniyang tatahaking landas. Kinakailangan ding may giliw o galak sa pagtuturo para matuto ang mga mag-aaral na may sigla lalo na sa asignaturang Filipino. Ang guro ang magsisilbing susi para masimulan ang kanilang pagmamahal sa wika at sa bayang kanilang kinabibilangan. At dapat na sa murang edad pa lamang nga ay mabigyan agad ng magandang pundasyon ang mga mag-aaral para kapag sila ay tumungtong na sa mataas at mas malalim na pag-aaral, sila ay handa na. Kaya sa high school, bakit may mga hindi marurunong o hindi magandang magsulat? May mga nagkakamali ng spelling. Ang dahilan nito ay ang hindi maayos na paghubog ng nasa elementarya pa lamang. Kung kaya, napakalaki talaga ng gampanan ng isang guro dahil sila ang magbibigay buhay at sigla sa mga mag-aaral para mahalin at tangkilikin ang asignaturang ito. Kaya sana tayo bilang future educator ay pagbutihin natin ang pagtuturo sa Filipino na mas maituro o mailipat ng maayos ang mga natutunan natin at dapat na may katangian tayong kahusayan o kagalak-galak na magturo at hindi dapat kinabuburingan ng mga mag-aaral. Makatutulong rin kung ikaw mismo bilang guro ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating sariling wika. Ang seksyon na ito ay nagsasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. At ang seksyong ito ay nagpapatuloy sa pagsasabi na ang wikang Filipino ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa pamamagitan ng paggamit ng mga umiiral na wika sa Pilipinas at ng iba pang mga wika. Ang layunin nito ay upang matiyak na ang wikang pambansa ay magiging isang mabisang kasangkapan para sa komunikasyon at pag-unlad ng bansa. At ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan at nagpapayaman at nagpapalaganap ng wikang Filipino. Ito ay nagsisilbing batayan para sa mga patakaran at programa na naglalayong itaguyod ang paggamit at pag-aaral ng wikang pambansa sa iba't ibang larangan ng buhay. Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat o pag-iisip at panonood sa Filipino.
Ang Pilipino bilang pambansang wika ng Pilipinas ay may mahalagang papel sa edukasyon ng mga bata. Ang batayang kurikulum ng Filipino sa elementarya ay naglalayong linangin ang kasanayan ng mga mag-aaral. Ito rin ay naglalayong hubugin ang kanilang pag-unawa sa kultura at pagpapahalagang Pilipino. Ang 5 makrong kasanayan na nililinang ng araling Filipino ay ang pangunahing kakayahang komunikatibo na itinuturo at pinapaunlad sa pag-aaral ng Filipino. Ang kasanayang ito ay pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood. Ang una ay ang pakikinig, mahalaga sa pagkuha at pag-unawa ng impormasyon at maging daan sa pagkakaunawaan ng isa't isa. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyong naririnig. Sa araling ito, tinutulungan ang mga mag-aaral na maging aktibong tagapakinig upang maintindihan nila ang mga mensahe, kwento at pahayag sa wika ng Filipino. Mahalaga ito sa pakikipag-usap at pagkuha ng tamang impormasyon. Ang pangalawa ay pagsasalita. Sa pagsasalita, nahahasa ang wastong pagbigkas, paggamit ng mga pahayag at estrukturang panggramatiko. Ito ay ang kakayahang magpahayag ng kaisipan, damdamin at impormasyon sa pamamagitan ng mga salita. Sa aralin, tinutulungan ang mga mag-aaral na magsalita ng malinaw, tama at organisado. Mahalaga ito sa epektibong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pangatlo ay ang pagbabasa. Sa kasanayan sa pagbasa, nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan, pagkilala sa mga salita, pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. Ang kasanayang ito ay tumutukoy sa kakayahang umintindi at magsuri ng nakasulat sa teksto. Sa Filipino, sinasanay ang mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga kwento, sanaysay, tula at iba pang uri ng mga babasahin upang mapalawak ang kanilang kaalaman, bokabularyo at kakayahang makaunawa ng malalim na mga teksto. Ang ika-4 ay ang pagsulat. At sa pagsulat, napapaganda ang sulat kamay, na iaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiyasiyang kaayusang pansulatin. Sa pagsulat, kasama sa pagsulat ang kakayahang mag-organisa ng ideya at isulat ito sa malinaw at tamang paraan. Tinuturuan ang mga mag-aaral ng tamang balarila o grammar, pagbabaybay o spelling at iba't ibang uri ng pagsulat tulad ng liham, sanaysay, tula at mahalaga ito sa pagpapahayag ng ideya at opinyong. Ang ika-5 ay ang panonood. Kailangang mahasa upang mapaunlad ang kasanayan sa paghihinuha, pagwawakas, pagsusuri, pagkilati sa katotohanan o opinyon, at maging alerto sa mga pangyayari sa paligid. Ito ang isang makrong kasanayan na tumutukoy sa kakayahang makaunawa ng mensahe mula sa visual media, katulad ng mga pelikula, video at palabas. Sa araling Filipino, tinuturuan ang mga mag-aaral na maging mapanuri at kritikal sa mga impormasyong nakikita sa media upang magamit nila ito ng tama sa pagkatuto at pang-araw-araw na buhay. At ang 5 makrong kasanayan na ito ay mahalaga sa mabisang komunikasyon at pinagsama-sama upang hubugin ang mga mag-aaral na mahusay sa paggamit ng wikang Filipino, hindi lamang sa pagsulat at pasalita, kundi sa pangkalahatang interaksyon sa lipunan. Kung ang puso ng banghay-aralin ay kurikulum, ang guro naman ang siyang magsasakatuparan sa mga nilalaman at layunin ng kurikulum. Ang kagawaran ng edukasyon ay naglalabas ng kurikulum K-12 na may iba't ibang pamantayan sa programa o Core Learning Area Standards, bawat yugto o Key Stage Standards, at bawat baitang grade level standard na inaasahang maipamamalas sa bawat yugto
at baitang ng isang mag-aaral sa Filipino. Sa pamantayan ng programa, nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman. Nagagamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan ng may lubos na paggalang sa kultura na nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. Ang pamantayan sa programa o core learning area standard ay kinapapalooban ito ng ika-1 baitang hanggang ika-6 na baitang. Dito ay nakatuon sa paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang sitwasyon. Inaasahan na ang mga mag-aaral ay kayang ipahayag ang kanilang mga kaalaman, kaisipan at damdamin. Halimbawa, isang mag-aaral sa ika-2 baitang ay nakapagbigay ng isang maikling talumpati tungkol sa kanyang paboritong hayop. Sa kanyang talumpati, ginamit niya ang wastong salita at pahayag upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Ang pangunahing pamantayan ng bawat yugto o key stage standard. Ito ay nahahati naman sa 2 bahagi. Ang unang yugto ay mula sa kindergarten hanggang ika-3 baitang. Ang unang yugtong mula sa ika-4 na baitang hanggang ika-6 na baitang. Ang pangunahing pamantayan naman ay nakabatay sa kakayahan ng mga mag-aaral sa bawat yugto. Dito inaasahan ang mga mag-aaral ay nagiging mas epektibo sa pag-unawa at pagpapahayag ng kanilang mga saloobin sa mga teksto. Halimbawa na lamang ay sa dulo ng ika-3 baitang, isang mag-aaral ang nakababasa ng isang kwento at naipapahayag niya ang kanyang opinyon tungkol sa mga tauhan. Ipinakita niya ang kanyang mga pag-unawa sa kwento sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi kung sino ang kanyang paborito at bakit, gamit ang mga detalye mula sa teksto. Pamantayan sa bawat baitang. Grade level standards. Sa bahagi ito, inaasahan ang mga pamantayang bawat baitang mula sa kinder hanggang ika-6 na baitang. Dito ang mga pamantayan sa bawat baitang ay naglalarawan ng mga tiyak na kakayahan na dapat makamit ng mga mag-aaral. Ito ay nag-uugnay sa kanilang pag-unlad sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan. Sa kindergarten, na ipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong makisalamuha sa kapwa. Halimbawa, sa kindergarten ang isang mag-aaral ay nakapagkwento sa kanyang guro tungkol sa kanyang araw sa paaralan gamit ang mga simpleng pangungusap. Pagkatapos naman ng unang baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatugon ng naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnayan ng kanilang kultura. Halimbawa, pagkatapos ng unang baitang, ang isang mag-aaral ay nakababasa ng isang maikling kwento at nakapagbibigay ng tamang sagot. Pagkatapos naman ng ika-3 baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nababasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel. Ang halimbawa nito ay
Isang mag-aaral ang nakabuo ng isang maikling sanaysay tungkol sa kanyang pamilya na naglalarawan ng pangunahing ideya at mga detalye mula sa kanyang karanasan. Pagkatapos ng ikatlong baitang, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at nakapagbibigay ng kaugnayan o katumbas na teksto. Nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa ng mga wastong paglipon ng mga salita, at maayos na nakasulat gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga naririnig at nababasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnayan ng kanilang kultura. Ang halimbawa nito ay ang isang mag-aaral ay nakapagbigay ng buod ng isang kwento at nakapag-ugnay ng iba pang kwento na may katulad na tema, gamit ang mga halimbawa mula sa mga teksto. Pagkatapos ng ika-4 na baitang, na ipamamalas na ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan ng wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan. Halimbawa, isang mag-aaral ang nakisali sa isang talakayan sa klase tungkol sa mga issue sa kanilang komunidad at nakapagbigay ng makabuluhang ideya para sa solusyon. Pagkatapos ng ika-5 baitang, napapamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip, at pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba't ibang teksto, babasahing lokal at pambansa. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay nakabasa ng isang nobela at nakapagbigay ng pagsusuri sa mga tauhan at tema nito, na nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa panitikan at kultura. Pagkatapos ng ika-6 na baitang, na ipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa. Halimbawa, isang mag-aaral ang nakapag-ulat ng kanyang sariling pananaliksik tungkol sa mga makasaysayang pangyayari sa bansa at nakapagbigay ng sitwasyon kung paano ito makakatulong sa kasalukuyan. Sa bawat baitang, makikita na ang pag-unlad ng mga mag-aaral mula sa simpleng pagpapahayag hanggang sa mas malalim na pag-unawa at pagsusuri na naaayon sa mga inaasahang pamantayan sa bawat baitang. Mahalaga at nararapat na may kaalaman ang isang guro sa nilalaman ng pamantayan ng kurikulum sa bawat baitang upang magkaroon siya ng ideya sa saklaw ng paksang kanyang tatalakayin sa bawat baitang na naitalaga sa kanya. Bukod pa rito, higit na mas mapabubuti ang daloy ng talakayan sapagkat maiiwasan ang pag-uulit o pagdadagdag ng mga aralin hindi nasasakop ng pamantayan. Itinuturo ang asignaturang Filipino sa loob ng 30 minuto mula ika-2 markahan hanggang ika-4 na markahan ng unang baitang. Samantalang 50 minuto naman itong itinuturo sa ika-2 hanggang ika-6 na baitang. Mahalagang tandaan na ang pagtuturo ng Filipino ay isang paraan upang patuloy na mas mapaunlad ang iba't ibang kasanayan. Kung kaya naman ang paaralan ang maaasahang katuwang para mapabilis ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa paggamit ng Filipino. At maraming salamat sa pakikinig.